Ang internet ay nagsimulang magkumpara muli sa kanilang dalawa. Ang ilan ay mga artikulo, ang ilan ay nakikipagkumpetensya sa mga boto. Walang chismis forum para maghanap ng dumi. Wala itong kinalaman sa pagmamanipula ni Zelda. Ito ay ganap na sariling inisyatiba ng mga netizens. Ang isa ay isang artista na pumirma ng kontrata sa Dahua at lubos na pinuri ng Pangulo ng Dahua. Ang isa ay isang babaeng bituin na may maimpluwensyang personalidad sa internasyonal na industriya ng pelikula. Sino ang mas magaling? Si Arya ay nagpe-film nitong ilang araw at walang oras na pakialam sa mga nakakainip na balitang chismis na ito. Maliban sa paminsan-minsang pagkikita ni Serena, lubusan niyang isinubsob ang sarili sa kanyang trabaho. Noong gabing iyon, espesyal na pinuntahan ni Serena ang production crew para bumisita. Nakakita silang dalawa ng isang maliit na coffee shop sa malapit. Hiniling ni Arya kay Luna na espesyal na ayusin ang isang pribadong silid upang walang dumating namang istorbo sa kanila. Ang malalaking French windows ay sumasalamin sa mga ilaw sa kalye at ang tanawin ay may kakaibang estilo. Tumingin si Arya sa napakagandang tanawin at bahagyang bumuntong hininga, ang ganda talaga. Arya, gusto kong magpakasal. Pinunasan ng kamay ni Serena ang hawak ng tasa ng kape at mahinang sinabi. So biglaan. Natigilan si Arya. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Serena. Napag-isipan ko na. Ang mga babae ay laging may tahanan. Gaano man kataas ang kanilang singil, gaano man kalaki ang kanilang pera, ano ang silbi. Walang maihahambing sa isang mainit na yakap. Natawa siya sa sarili niya. Hindi pa huli ang lahat para pag-isipan ko ang mga bagay-bagay ngayon, di ba? Umiling si Arya, syempre hindi pa huli ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Serena ay magkakaroon ng ganoong ideya ay pasok din sa inaasahan ni Arya. Pero hindi ngayon. Bagamat may mabuting lalaking humahabol sa akin, kailangan ko pa ring manatili sa tabi mo kahit sandali. Kung hindi, pagkatapos kong umalis, gagawin pa ni Melissa. Pakiramdam ni Arya ay talagang napakasarap magkaroon ng isang tunay na kaibigan tulad ni Serena na nakatayo sa tabi niya sa oras na ito. Huwag kang mag-alala, hindi kami natatakot. Ikaw, hindi ka natatakot. Hindi ibig sabihin na hindi natatakot si Director Jones. Mahal na mahal ka niya. Kapag nasaktan ka, babaliktarin niya ang buong palabas. Inalalayan ng kamay ni Serena ang mesa at seryosong tumingin kay Arya at sinabing, Arya, alam mo ba kung bakit ako mabait sa iyo? Dahil isa kang mabuting kaibigan. Sa lahat ng mga taon na ito, ikaw lang ang taong tumulong sa akin sa ganoong sitwasyon. Bagaman artista ako, naiintindihan ko na wala nang mas mahalaga pa sa sinseridad na ito. Kaya't nasaan ka man o nasaan man ako sa hinaharap, hanggat may tawag sa telepono, handa akong magbigay. Kahit ano para sa iyo. Matapos marinig ang mga salitang ito, pumunta si Arya at niyakap siya. Bakit parang confession? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Sasabihin ko rin sa iyo ang parehong bagay. Sana kahit nasaan ka man, maging maayos ang lahat. Naging basa ang mga mata ni Serena, I need to go to the washroom. Saktong pagsara niya ng pinto, narinig niyang nag-uusap ang mga tao sa tabi ng banyo. Nakita ko sina Serena at Arya sa private room sa labas. Nagkwentuhan silang dalawa at sabay uminom ng kape. Para silang matalik na magkaibigan. Lahat ng hype. Paano magkakaroon ng anumang tunay na damdamin sa lupong ito? Ang isa ay isang babae na ginampanan ng isang hamak na lalaki, at ang isa naman ay isang bida sa pelikula na umaasa sa kanyang katawan para umangat. Lahat sila ay mura. Sa tingin ko rin. Anong maganda sa Arya na yan? Bakit siya dapat tulungan ng Pangulo ng Dahua at maging manager niya? Anong magkasintahan sila? Kung hindi dahil magaling siya sa kama, susuportahan kaya siya ng mga lalaking iyon? Magsabi ng mas kaunti. Balita ko noon pa man ay ayaw na ni Melissa kay Arya pagkabalik ng bansa. Maghintay at tingnan lamang. Hindi ka agad makakabangon si Arya. Bang! Direktang sinipa ni Serena ang pinto at sinabi sa tatlong tao, ano ang pinag-uusapan ninyo? Pumasok sila sa washroom pagkatapos ni Serena at hindi nila alam na may tao pa pala sa loob. At saka, si Serena yun. Sabihin mo na. Di ba sabi mo sobrang saya mo ngayon? Dalawang hakbang pasulong si Serena at nilapitan sila. Nahuli sila ni Serena at walang masabi.
Sa pag-aakalang si Serena ay isang celebrity, agad nilang hinila ang kanilang mga liig at sumigaw ng natamaan ni Serena ang mga tao. Sa sobrang bilis, naakit ang mga tao sa coffee shop at pinalibutan sila para manood ng palabas. Inilabas ng ilang mga tao ang kanilang mga telepono at kinuhanan ng litrato si Serena. Matapos marinig ni Arya ang sigaw, ay dali-dali niyang dinala si Luna at naghanda na munang ilayo si Serena. Pero hindi naman binalak ni Serena na umalis ng ganun-ganun lang. Tumingin siya sa tatlong tao at ngumisi, sabi niyo may natamaan ako, di ba? Hindi na ako kumibo at umalis na. Hindi ba't sobrang lugi? Pagkasabi niyon ay lumapit siya at binigyan ng isang sampal ang bawat isa sa kanila. Agad na sumabog ang eksena. Tumigil ka, anong ginagawa mo? Ginamit agad ni Arya ang likod niya para harangan si Serena. Tara na muna. Gusto kong ipaalam sa kanilang tatlo na kailangan nilang magbayad ng halaga para sa tsismis sa likod nila. Maaari silang magkomento sa akin ng mayabang sa saligan na mas mahusay sila kaysa sa akin. Si Serena ay hindi lamang nagalit para sa kanyang sarili, kundi pati na rin dahil si Arya ay hindi katumbas ng halaga. Kaya naman isinantabi niya ang celebrity image at pinili ang ganitong paraan para makaganti. Ang tatlong babae ay agad na umiyak at nagtalo, sinasabi ang mga bagay tulad ng malalaking bituin na pumapatol sa mga tao sa publiko at iba pa. Mabilis silang inilabas ni Luna sa eksena. Bago umalis, sinigawan pa rin sila ni Serena, "Huwag na kayong magkita muli sa hinaharap." Siya ay hindi kailanman naging isang impulsive na tao. Paano siya mawawala ng kontrol sa pagkakataong ito? Hinila siya ni Arya sa kotse ng yaya at bumuntong hininga, ano ba talaga ang nangyayari? Wala lang. Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko ito sa antas na ito. Ngumiti si Serena. Hindi makapaniwala si Arya sa kanyang mga sinabi ng ganoon kadali. Sa pamamagitan pa lamang ng pagtingin sa mga mata ni Serena, malalaman na ng isa ang kanyang iniisip. May sinabi ba sila kanina? Wala akong pakialam sa mga salitang iyon. Hindi mo kailangang gawin ito. Hindi ko lang makita kung gaano sila kasmove. Anyway, aalis na ako sa bilog. Ayos lang. Pagkatapos mong gumawa ng ganoong kaguluhan, ang naghihirap ay si Roll. Ngumiti si Serena. Mabuti naman. Matagal ko nang gustong gumawa ng gulo para sa kanya. At saka, kahit anong mangyari, dapat manalo ka laban kay Melissa. Lalo na ngayong anniversary celebration. Ayokong makita kang natatalo sa kanya. Napangiti si Arya pagkasabi ni Serena. Actually, sobrang inggit siya sa ugali ni Serena. Kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Wala siyang pakialam sa mga pananaw at pagsusuri sa labas ng mundo. Sapat na basta't nilinaw niya kung anong klaseng buhay ang gusto niyang mabuhay. Okay, promise ko sa'yo. Iniwasan lang niya si Melissa, hindi natatakot sa kanya. Lahat silang tatlo ay mga tagahanga ni Melissa. Dumungaw si Serena sa bintana at sinabing, kahit ano pa ang isipin mo, napilitan ka ng makipag-away kay Melissa. Kung mananalo ka lang hindi mo gagawing mahirap ang mga bagay para kay Director Jones. Dahan-dahang naglakad si Serena hanggang ngayon. Nakita niya ang maraming bagay. Bagamat kagagaling lang niya sa isang tao, tiwala siya na kaya niyang ayusin ito bago siya kumilos. Hindi na tayo makapaghintay na gumawa muna ng hakbang ang kabilang partido. Kailangan nating kunin ang pinakamagandang posisyon. Nang sabihin ito ni Serena ay lalong naging komplikado ang kalooban ni Arya. Bumuntong hininga siya, ito ay sa pagitan namin ni Melissa. Kinalagkad ka ni Innocent dito. Kung malinaw ang pagkakaiba mo sa akin, magagalit talaga ako. Noong gabing iyon, ang usapin ng pambubugbog ni Serena sa mga tao sa publiko ang naging tuktok ng listahan ng hot search list. Laging alam ng mga artista ng Dahwa kung paano pigilan ang kanilang sarili. Sa harap ng outside world, mas naging maingat sila. Sa pagkakataong ito binugbog ni Serena ang mga tao at tinamaan pa ang mga tagahanga ni Melissa. Ang ganitong uri ng balita ay sapat na upang maakit ang atensyon ng mga mamamahayag. Maaaring ito ay tanda ng panloob na kaguluhan sa Dahwa. Agad na sinira ng mga reporter ang telepono ni Roll. Ang Dahwa ay agad na nagsagawa ng mga relasyon sa publiko, ngunit dahil ang isa sa tatlong kababaihan ay may ilang background, mahirap na ganap na tanggalin ang bagay na ito. Napakahusay din nilang gumamit ng opinyon ng publiko para magkaroon ng momentum.
Agad silang pumunta sa ospital para kumuha ng medical examination certificate at ibinalita sa publiko na nais nilang kasuhan si Serena. Pambihira talaga si Miss Serena. Hindi siya maliit na karakter noong umatake siya. Tiningnan ni Roll ang impormasyon sa kanyang mga kamay na medyo walang magawa. Gaano kahirap harapin ang karakter na ito? Ibinalot ni Serena ang kanyang coat sa kanya at suminghot. Natatakot ako na kailangan mong humingi ng tawad sa publiko at bayaran sila ayon sa kanilang kahilingan. Hindi makapaniwalang tumingin si Roll kay Serena. Ano bang problema mo kanina? Hinding-hindi ka gagawa ng ganoong mababang antas ng pagkakamali sa nakaraan. Umiti si Serena at gumawa ng inosenteng ekspresyon. Kailangan ko bang panoorin silang pinapagalitan ang mga tao? Natatakot ako na masyadong malayo ang mararating mo. Kapag lumabas si Director Jones upang linisin ang gulo, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Hindi niya gagawin. The more I fight, the more nasusuportahan niya ako. May sasabihin si Serena. Tumalikod siya at nagsali ng isang basong tubig. Sa panahong ito, ikinumpara ng lahat si Arya kay Melissa. Hindi daw kasing galing ni Melissa si Arya, pero lahat ito ay dahil kinukonsinti ni Arya ang lahat. Nagtitiis siya para kay Director Jones, ngunit maaaring hindi ito alam ni Melissa. Ayon sa karakter niya, 1 pulgada na lang ang aabutin niya. Itutulak ko si Arya at hahayaan siyang manalo laban kay Melissa ng lantaran. Hindi ba mas maganda iyon? Kung gagamitin mo ang pag-iisip na ito sa iyo, ito ay magiging mas mahusay. Naintindihan ni Roll ang ibig sabihin ni Serena. Tinanggap na ng mga dahwa si Allen bilang manager ni Arya. Gayunpaman, pagkabalik ni Melissa sa bansa, naramdaman niyang naapektuhan ang kanyang mga karapatan at interes. Iyon ang dahilan kung bakit siya patuloy na dinidiin. Pinaplano ko nang umalis. Serena pouted, hindi ko kayang tulungan si Arya ng ilang beses. Siyempre, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Ano? Hindi akalain ni Roll na magkakaroon ng ganoong plano si Serena. Akala niya ay kikilos siya hanggang sa siya ay 80 taong gulang. Medyo nabigla siya. Bakit? Sumandal si Serena sa sofa at natural na sinabing, hindi na ako bata. Kailangan kong magkaroon ng pamilya at magkaroon ng mga anak. Biglang natahimik si Roll. Parang hindi niya kilala si Serena. Ibinaling niya ang kanyang ulo at hininaan ang kanyang boses. Sino pa ang nagsabi sa iyo ng ideyang ito? Sinabi mo na ba kay Director Jones? Hindi pa. Maghintay hanggang matapos ang usaping ito. Hahanap ako ng angkop na pagkakataon para magsalita. Paano kapag umalis? Tanong ni Roll. Well, humanap ka ng taong gusto ko, umibig, magpakasal at maging may bahay. Ang ganitong ordinaryong buhay ay tila mahirap para sa akin. Nakatingin lang si Roll sa kanya ng blanko, ang gulo ng puso niya. Siya ay hindi lamang isang nakasisilaw na malaking bituin sa screen, ngunit isa ring ordinaryong babae. Kahit na siya ay mukhang marangal at malamig, nais niya lamang na makahanap ng isang mamuhay ng matiwasay. Matapos maranasan ang hindi mabata na pakiramdam, napagtanto ni Roll na si Serena ay talagang mas simple kaysa sa kanilang naisip. Kaya niyang tanggapin ang kalupitan ng tadhana nang walang sinasabi at harapin ito ng mahinahon. Paglabas niya ng apartment ni Serena, naramdaman ni Roll na napakasilaw ng sikat ng araw ngayon. Inabot niya ang kamay niya para harangan ito. Ang ekspresyon ng mukha niya ay hindi na kasing maligaya ng dati. Parang medyo nag-aatubili siyang makipaghiwalay sa kanya. Kung umalis si Serena sa entertainment circle, sino pa ang masusundan ng tingin niya sa hinaharap? Upang malutas ang bagay na ito, diretso siyang nagmaneho upang makita ang mga babaeng iyon. Gaya ng inaasahan, napatigil siya. Naparito ako para lang sabihin sa kanila na talagang isasakripisyo ng mga dahwa ang lahat para protektahan ang mga artista sa ilalim ng kanilang bandila. Sa makatuwid, para sa kanilang sariling reputasyon, ang pag-atras ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Matagal siyang naghintay sa pinto at tanging sagot lang ang nakuha niya na labag sa kalooban niya. Ang mukha ng babae ay natatakpan ng labis na gasa. She sneered and said, wala akong pakialam sa kabayaran. Gusto kong humingi ng tawad sa akin si Serena. Tungkol naman sa hot search, you guys can withdraw if you want. Pinigil ni Roll ang paglala ng usapin. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan niya si Serena at hindi hahayaang mapagalitan si Arya.
Matapos makuha ni Luna ang unang impormasyon, sinabi niya kaagad kay Arya, si Roll ay talagang napakalakas. Kaya niyang ayusin ang kabilang partido sa ganitong sitwasyon. Mukhang kailangan pa niyang matuto kay Roll. 4 na oras nang basang-basa sa ulan si Roll dahil sa bagay na ito. Nagkasakit na siya. Binaba ni Allen ang phone niya at sinabing. Medyo nagulat si Arya. Ito ba ang unang pagkakataon o ginawa niya ito dati? Sa ganitong mga kalagayan, mayroon pa bang mga artist-director na magagamit para magbayad ng ganoong halaga sa isang artista? Naiintindihan ko. Dapat ito ang unang pagkakataon. Siya ay palaging maaasahan kapag gumagawa ng mga bagay. Palagi niyang pinoprotektahan ang kanyang sarili at hindi dapat gumawa ng mga bagay na hindi dapat gawin. Siguradong hindi siya gagawa ng ganito. This time, curious na rin ako. Naalala ni Allen ang estilo ng paggawa ni Roll sa nakaraan at sinabi niya sa mahinang boses. Hinawakan ni Arya ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at bumulong sa kanyang sarili. Bakit pakiramdam ko ay iba si Roll para kay Serena? Hindi siya nagpakita ng anumang senyales nito. Siguro masyado akong nag-iisip. Ngumiti si Arya at pansamantalang isinantabi ang iniisip. Kung tutuusin, bilang artist-director, understandable naman itong gawin ni Roll. Luna, kung may oras ka, puntahan mo si Roll. Isaalang-alang ito bilang isang aliw. Nadama ni Arya na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila. Kung siya si Melissa, madali ba siyang sumuko? Ito ang pinakamagandang dahilan para magsimula ng digmaan. Napaisip si Luna at kinuha ang phone niya. Diretso niyang dinyal ang numero ni Martin. Umiti si Arya sa gilid at sinabing, hindi siya magalang na gamitin ang iyong katulong ngayon. Walang masyadong sinabi si Allen. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Si Martin ay isang mabuting tao. Kung maaayos nila ito, maghahanda siya ng isang mapagbigay na regalo. Dahil nag-request ang kanyang kasintahan, natural na inasikaso ni Martin ang trabaho at nagmaneho papunta sa bahay ni Roll. Gayunpaman, hindi si Roll ang nagbukas ng pinto. Ito ay isang maliit na batang lalaki na 4 o 5 taong gulang. Tumingala siya kay Martin at tumalikod para sumigaw, "Tay, may bisita ka." "Tatay?" Nagulat si Martin nang makita niya si Roll na naglalakad palabas ng kusina na naka-apron. Mukha siyang pagod at namumutla. Mukhang may sakit talaga siya. Pagkapasok ni Martin sa silid, umupo ang maliit na bata sa gilid at nilaro ang sarili. Umubo siya at sinabing, nag-aalala ang si at Michelle sa kalagayan mo. Tingnan ko, di. Tumango si Roll. Alam niyang hindi na niya ito maitatago. Anak ko, no. Ako ang unang tao sa kumpanya na nakaalam na may anak ka, tama ba? Hindi kailanman sinabi ni Roll sa sinuman ang tungkol sa sikretong ito. Ayaw niyang masyadong ilantad ang kanyang pamilya dahil gusto niyang protektahan si No. Tumalikod si Roll at bumalik sa kusina. Dahan-dahang binisita ni Martin ang kanyang silid. Sa isip-isip niya, iniisip niya ang payo ni Luna kung may ipinakitang espesyal na palatandaan si Roll kay Serena. Gayunpaman, ang silid ay puno ng mga damit at laruan ng mga bata. Walang makikita. Actually, hindi mo naman kailangang gawin ito. Matagal nang umuulan at hindi kinaya ng katawan mo. I also hope na masolve na ang problema as soon as possible. Hindi ko ini-expect na madali akong magkasakit. Ngumiti ng mahina si Roll. Walang hugis ang magulo niyang buhok. Sa halip, mayroon itong espesyal na pakiramdam ng kagandahan. Nagamot mo na ba si Serena, di? Ano bang iniisip mo? 4.5 taong gulang na ang anak ko. Umubo si Roll. I just admire her. Natatakot akong maapektuhan siya. Talaga? Hindi siya pinaniwalaan ni Martin. Ano ang tungkol sa kanyang ina? Natahimik si Roll. Hindi na nagtanong pa si Martin. Nag-squat siya sa tabi ni No. May sakit ang tatay mo at kailangang magpatingin sa doktor. Aalis kayo ni Tito ng isang araw. Pilyo ang anak ko. Marunong ka bang mag-alaga ng mga bata? Naramdaman ni Martin na masunurin ang batang ito at naiintindihan niya ang kasalukuyang sitwasyon. Binuhat niya si No at sinabi, humayo ka at gamutin mong mabuti ang iyong katawan. Huwag ipagkalat ang virus sa bata. Kaya naman, ibinalik ni Martin ang bata sa Orchid Court Villa.
Kumunot ang noo ni Luna at napatingin sa cute na bata. Umiling siya. Hindi ito madaling harapin. Nagkaroon ng anak si Roll, kaya syempre imposibleng makasama niya si Serena. Pagkatapos, isinubsob niya ang sarili sa tuwa sa pag-aalaga sa bata. Matapos marinig ni Arya ang nangyari, sinabi pa rin niya kay Serena ang bagay na ito, kasama na ang dahilan kung bakit may sakit si Roll. Si Serena ay hindi gustong umutang ng mga pabor sa mga tao. Agad siyang nagbihis at sumugod sa bahay ni Roll. Dahil may sakit ang tao, dahil sa kanya, syempre kailangan niyang managot. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nakilala agad ni Roll si Serena na nakasuot ng sombrero at maskara. Hinila siya nito papasok ng kwarto. Magiging mahirap kung kukunan tayo ng mga reporter ng litrato. Aalagaan kita. Hindi siya pinansin ni Serena at inilabas ang dala niyang gamot at ice bag. Itinulak niya si Roll sa sofa at ginamit ang ice bag para palamig ito. Dahil buong araw at gabi siyang naging abala, hindi na kinaya ni Roll. Nang makitang abala si Serena, pabalik-balik sa bahay, nakatulog siya sa pagkataranta. Sa kanyang pagtulog, patuloy niyang binabasa ang pangalan ng isang babae. Lauren Lee. Naisip ni Serena na marahil ito ang pangalan ng ina ng bata. Hindi niya alam kung bakit iniwan ng babaeng iyon ang mag-ama, pero mukhang may matinding sakit si Roll. Tiningnan siya ni Serena na natutulog ng ganito at umiyak pa. Mahigit 2 oras siyang inalagaan ni Serena at muling naglinis ng bahay. Matapos makumpirma na humupa na ang kanyang lagnat, umalis na siya. Hindi pa humuhupa ang unos ng pambubugbog sa mga tao at biglang dumating ang balitang nanatili si Serena sa Artist Director Apartments ng Dahua. Ang mga alingaw ng kanilang malapit na relasyon ay kumalat kung saan-saan. Nakabawi lang ng kaunting lakas si Roll nang mabigla siya sa balitang ito. Hindi niya akalain na ang bagay na ito ay isusulat ng mga reporter ng ganito. Nais ni Melissa na gamitin ang impluwensya ng pambubugbog para malaman ni Arya ang sitwasyon. Ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, ang direksyon ng opinyon ng publiko ay ganap na nagbago at kinalagkad pa si Roll dito. Naglabas si Dahua ng ilan pang balita para ilihis ang atensyon ng labas ng mundo. Kaya kahit na may gustong gawin si Melissa, walang paraan na magagawa niya ito. Ang tanging bagay na magagamit niya ay ang anibersaryo ng Dahua's Anniversary Banquet. Dahil sa gabing iyon, nakatadhana siyang lumabas sa parehong entablado ni Arya. Sa oras na iyon, kailangan nilang umasa sa kanilang sariling mga kakayahan. Hanggat nagkamali si Arya, magdudulot ito ng kaguluhan. Magsisimula na ang piging at kinakabahang tinulungan ni Luna si Arya na pumili ng damit at accessories. Gayunpaman, natuklasan niya na si Arya ay tila hindi kinakabahan. Si Melissa ay isang artista na pumirma ng kontrata sa Dahua sa loob ng maraming taon. She looks pretty and her figure is also very outstanding. Sa kanyang posisyon sa Dahua, kung talagang mag-aaway kayo, sino ang hahabulin ng amo? Sinubukan ni Arya ang damit sa kanyang katawan at mahinahong sumagot, hindi ko alam di. Hindi, tiyak na pupuntahan ka ng boss. Giit ni Luna. May mga dahilan si Allen kapag gumagawa siya ng anumang mga desisyon. May tiwala ako sa kanya. Napayuko si Luna at nagtatakang tanong niya. Paano kung talagang pinili niyang tulungan si Melissa sa harap ng lahat? Hindi ka ba talaga komportable? Nitong mga nakaraang araw, mas maraming tricks si Melissa. Kung hindi dahil sa nagbabantay tayo sa dilim, matagal nang may nangyari. Kung tutuusin, iba si Melissa kay Caroline. Hindi madaling pakitunguhan ang mga artistang ka-level niya. Napangiti si Arya. Ang maliliit na pagkilos na iyon ay para lamang magsimula ng digmaan. Habang nag-uusap sila ay biglang pumasok ang tawag ni Martin. Mayroon bang espesyal na problema kay Arya? Natigilan si Luna. Matagal na niyang hindi narinig ang malamig na boses ni Martin. Hindi, anong meron? Dahil personal dressing room ito ni Arya, binuksan ni Luna ang speaker button. Natamaan na naman si Serena. Pansamantalang selyado pa rin ang balita. Naisip agad ni Arya ang hamak na iyon. Siguro may sinasadya. Bagamat hindi namin malaman ang eksaktong pagkakakilanlan ng suspect, ayon sa mga pahiwatig na mayroon kami ngayon, sangkot si Melissa. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Arya. Sa pagkakataong ito, natapakan ni Melissa ang kanyang bottom line.
Dahil hindi lamang nais ni Melissa na turuan ng leksyon si Serena, nais din niyang bigyan ng babala si Arya na ipaunawa kay Arya na sa dahwa, siya, si Melissa, ang pinaka hindi matitinag na tao. Kahit si Allen ang naging manager ni Arya, wala itong mapatunayan. Alam na ng Pangulo ang tungkol sa bagay na ito, sabi ni Martin kay Arya. Noon pa man ay kinasusuklaman ni Allen ang mga artista ng dahwa na naglalaro sa isa't isa, lalo na pagdating sa mga panloob na salungatan. Sa pagkakataong ito, hindi niya papakawalan ng madali si Melissa. Kung ikukumpara dito, mas nag-aalala ako sa mga pinsala ni Serena. Paano na ang sitwasyon ngayon? Dahil sinasadya siya ng media na itali kay Roll para protektahan ang kanilang reputasyon, pansamantalang nasa bahay si Serena at inaalagaan ng kanyang manager. Paano ang sugat niya? Ayaw na niyang magpagamot. Lalong nag-alala si Arya. Agad niyang dinyal ang numero ng asawa, Allen. Sa oras na ito, karaniwang inayos ni Allen ang tsismis sa labas. Nang kunin niya ang telepono, inaliw niya ang kalooban ni Arya, huwag kang mag-alala. Ang usapin ay tinatalakay. Nagpadala din siya ng doktor. Naniniwala ako sa iyo, ngunit gusto kong puntahan siya. Napatahimik ng husto si Arya matapos marinig ang sinabi ni Allen. Okay. May kailangan pa akong asikasuhin. Babalik ako mamaya para sunduin ka. Sabi ni Allen sa malumanay na boses. Hihintayin kita. Pagkababa ng telepono, hindi nabawasan ang galit ni Allen. Nakapatong ang kamay niya sa desk at nakakatakot ang malamig na tingin sa mga mata niya. Ibalik ang orihinal. Nang marinig iyon ni Roll, alam niyang galit na galit si Allen. Siya ay orihinal na isang walang awa na tao, ngunit kapag siya ay nakaharap kay Arya, siya ay nagpapakita ng isang magiliw na panig. Si Melissa naman, hindi siya magpapakita ng awa dahil lang sa babae. Ayusin pagkatapos ng piging ng anibersaryo. Sandaling nag-isip si Roll, tumango at lumabas ng opisina ni Allen. Makalipas ang isang oras, umuwi siya para sunduin si Arya. Nang makitang masama pa rin ang pakiramdam niya, inaliw siya nito, magaan ang pakiramdam mo pagkatapos mong makita ito ng sarili mong mga mata. Tumingala si Arya sa kanya at ipinakita ang isang magiliw na ngiti, sa piling mo rito, naniniwala akong magiging maayos ang lahat. Tumingin si Arya sa salamin at nakitang puno ng mga reporter ang apartment ni Serena. Napabuntong hininga siya. Napagtanto din ni Luna na magiging mahirap ang labanan sa ilang sandali, kaya hinubad muna niya ang kanyang coat at naghanda na protektahan si Arya sa ilang sandali. Pero nang bubuksan na sana niya ang pinto ay pinigilan siya ni Allen. Gagawin ko. Narinig ni Luna ang tunog at agad na napaatras. Siyempre, alam ng mga reporter kung sino ang celebrity sa kotse. Agad nilang pinalibutan ang sasakyan at nagpatuloy sa pagkuha ng litrato sa pintuan ng sasakyan. Gayunpaman, nang buksan ni Allen ang pinto, ang kanyang malamig na tingin ay dumaan sa mga reporter. Agad na tumahimik ang eksena. Sa kanyang presensya, hindi na nangahas ang mga reporter na kumuha pa ng litrato. Napaatras silang lahat at nanatiling tahimik ang kanilang mga kamera. Higit pa rito, otomatiko silang nagbukas ng landas at pinapanood si Allen na pinoprotektahan si Arya habang naglalakad sila papasok sa apartment ni Serena. Siyempre, gusto siyang interbyuhin ng mga mamamahayag, ngunit sino ang mga ngahas? Sa ganoong manager na pinoprotektahan siya, sino ang maglalakas loob na guluhin siya? Si Arya ang pinaka-untouchable na babaeng aktres sa industriya. Sa internet, may mga tsismis pa nga na gusto ni Melissa na bumalik sa China para crush si Arya. Sa tingin ko ang mananalo sa huli ay si Arya. Kahit sino ang manalo, ang digmaang ito ay sapat na kapanapanabik. Dahil nandito na si Allen, maghiwa-hiwalay na tayo. Huwag hintayin na hindi makunan ang balita at sa halip ay magkagulo. Ang mga reporter sa ibaba ay naghiwa-hiwalay sa 2 at 3. Wala silang lakas ng loob na saktan si Allen sa sandaling ito. Kumatok si Arya sa pinto. Nang marinig niya ang tanong ng manager ni Serena, sumagot siya, ako si Arya. Agad na binuksan ng manager ang pinto. Nang makita niyang nandoon din si Allen, halatang nagulat siya. Napansin ni Luna na namumula ang kanyang mga mata. Halatang umiiyak lang siya. Sa titig ni Arya, dinala niya muna siya sa washroom. Nasa kwarto si Serena. Nasa sala sina Allen at Martin. Pumasok si Arya mag-isa.
Nang itulak ni Arya ang pinto, nakita niyang puno ng sugat ang kanyang mukha. Mula sa kanyang noo hanggang sa buong kaliwang bahagi ng kanyang mukha, hindi lamang mga pasa ang naroon kundi pati na rin ang mga mansa ng dugo. Gusto nilang sirain ang mukha niya. Pero sa mga ganitong pagkakataon, talagang may ngiti pa rin si Serena. Ikaot na mula ang mga mata ni Arya at dali-dali siyang tumakbo. She looked at her nervously and her voice was trembling. I already told you long ago. Huwag masyadong impulsive. Bakit ayaw mong makinig? Hindi pa ako patay. Anong iniiyak-iyak mo? Mahinang itinaas ni Serena ang kamay at niyakap si Arya. Nang marinig ang iyak na nagmumula sa silid, sabay na naglakad sina Allen at Martin at tumayo sa pintuan. Sinabi niya kay Arya, "Take your time. May sasabihin ako kay Serena." Hindi maintindihan ni Arya ang ibig niyang sabihin, ngunit nang lumingon siya at nakita ang nakakaaliw na mga mata ni Allen, tumayo siya at lumabas ng kwarto. Nakita ni Serena na pumasok si Allen at kinakabahan siyang umiwas. Gusto niyang tumayo pero pinigilan siya nito. Gusto ko lang magsabi ng ilang salita. Hindi mo na kailangang lumipat. Ano ang gusto mong sabihin? Isang napakalamig na aura ang pinakawala ni Allen, lubos na nag-aalala si Arya sa iyo, ngunit gusto kong malaman mo na ito na ang huling pagkakataon. Ayokong magsakripisyo ka para mag-alala si Arya. Ibinaba ni Serena ang kanyang ulo, lalong lumala ang alitan nila. Kung si Director Jones ay hindi nagpapakita ng kanyang saloobin. Iyan ang problema ko. Direktang sinabi ni Allen, hindi ko kayang saktan si Arya para sa balanse ng kumpanya. Walang bisa ang multiple choice na tanong nila ni Melissa. Kaya ingatan mong mabuti ang iyong sarili at huwag gagawa ng mga walang kwentang bagay. Ayokong nakikitang umiiyak si Arya ng dahil sa kung sino man. Natigilan si Serena. Tinatrato ka ni Arya bilang kaibigan. Pakitrato ng mabuti ang iyong sarili. Para talaga ito sa ikabubuti niya. Tumayo si Allen at pumunta sa sala. Nakita niyang bahagyang namula ang mga mata ni Arya. Sige, okay lang . Allen, may itatanong ako sa'yo. Mahuhulaan ni Arya kung ano ang sasabihin niya kay Serena, ngunit hindi niya ito pinigilan. Ang pinakakailangan niyang gawin ay hindi mangako kahit kanino kundi tahakin ang sarili niyang landas. Okay. Dahan-dahang niluwa ni Allen ang salitang ito at inilayo si Arya sa apartment ni Serena. Sa pagbabalik, tumingin si Arya sa kalye at nagtanong, kailan nagpakasal si Roll? Hinawakan siya ni Allen sa isang kamay at sumagot, hindi siya kasal. Ang ulat ng tauhan ng kumpanya ay nagsasabing hindi siya kasal. Tungkol naman sa pagkakaroon niya ng anak, hindi ako sigurado. Gusto mo bang maging matchmaker niya kay Serena? Umiling si Arya. Naalala lang niyang itanong. Maglaan ng mas maraming oras para alagaan ang iyong sarili. Huwag kang mag-alala sa mga bagay ng ibang tao. Hindi talaga alam ni Allen kung ano ang gagawin sa kanya. Wala akong dapat ipag-alala gaya mo. Isinandal ni Arya ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Simula nang maging manager niya, hindi na makaalis sa management ni Allen ang lahat ng tungkol sa kanya. Siya ay naging napakabata na kahit na ang pag-inom ng ilang tasa ng tubig sa isang araw ay nangangailangan ng pag-apruba ng manager na si Jones. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng inis. Sa halip, talagang naramdaman niyang mabuti sa kanya ang lalaking ito. Ang swerte niya na ang isang napakahusay na lalaki ay handang gawin ang maliliit na bagay na ito para sa kanya. Hayaan mong samahan ka ni Luna sa pag-istilo bukas ng hapon. Ang bagong damit ay ihahatid sa bahay sa oras. Matapos makita ni Allen ang damit na pinili ni Luna para kay Arya, dire-diretso niya itong tinanggihan. Pagkatapos, lalo siyang humiling sa isang tao na gumawa ng bagong damit. Bumaba ang tingin niya sa mga mata ni Luna sa harap ng mukha nito. Pero walang pakialam si Luna. Habang mas inaalala ni Allen si Arya, mas masaya siya. Hindi maraming artista ang kayang pahalagahan ng husto ni Allen. Wala siyang pakialam sa ginawa ni Melissa. Hanggat naaprubahan ni Allen ang sinuman, sila ang mananalo. Noong gabing iyon, unang nakatanggap ng tawag si Serena mula kay Melissa. Balita ko may problema ka. Kailangan mo ba ng tulong ko? Melissa, tumigil ka na sa pag-arte. Tumawa si Serena at kumalat ang sakit sa mukha, hindi pa ako patay. Hindi mo kailangang magmadaling bumili ng korona para magluksa sa akin.
Nakita mo ito at hindi ako mapakali na itago ito. May gumawa ako nito. Sana ay matuto ka sa araling ito at maging isang mabuting bituin. Huwag kang pumangit sa huli. Huminga ng malalim si Serena, sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa para maging proud ka? Siyempre, nasa akin ang trump card ko. Ikaw at ako ay may mas mataas na posisyon sa dahwa. Dapat mong malaman ito sa iyong puso. As long as meet the people of the Skywings a few times, natural will Allen will come and win me over. Malamig na sumigaw si Serena, huwag ka nang mangarap. Nanaginip ba ako o nanaginip ba kayo ni Arya? Maghintay at tingnan, gagawin ko siyang malupit sa piging. Dire-diretsong ibinaba ni Serena ang telepono. Sa puntong ito, sayang laway ang pagsasabi niya kay Melissa ng kalahating salita. Mas alam niya kaysa kanino kung anong uri ng kumpanya ang dahwa. Ang lahat ay labis na nagpahalaga sa sagradong malaking pamilyang ito. Gayunpaman, may isang taong gustong maging sakim. Hihiga na sana siya at magpapahinga ng tumunog ang phone niya. Si Roll iyon. Medyo absent-minded si Serena. Simula nang lumabas ang balita, dapat ay nagdulot ito ng maraming gulo kay Roll. Nagkaroon na siya ng anak, kaya hindi ito dapat panghimasukan sa buhay niya. Napaisip si Serena at hindi sinagot ang telepono. Pagkatapos, isang mensahe ang pumasok, kumusta ang iyong kalusugan? Napatingin dito si Serena at lalong naguluhan ang puso niya. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Napakaraming tao ang humahabol sa kanya at palaging may angkop na tao. Ang hapunan ng anibersaryo ng dahwa ay isinaayos noong 1:00 ng gabing iyon. Bago ang hapunan, ito ay ang seremonya ng parangal na tinatawag na Golden Phoenix Award. Ito ay maaaring ituring na ang pinakadakilang seremonya ng parangal ng taon. Hindi man si Arya ang panauhing pandangal, malapit na ito sa piging ng anibersaryo. Kailangan pa niyang maghanda ng higit pa. Ayon sa arrangement ni Allen, pinapunta siya ni Luna sa isang styling studio, elegant salon. Sikat ang shop na ito at gumawa ng mga eksklusibong disenyo para sa maraming sikat na artista. Pagpasok ni Arya at Luna, nakita nilang punong-puno ng tao ang shop. Kung hindi ito nakareserbang mga customer, hindi nila ito matatanggap. Excuse me, pwede ko bang tanungin kung sinong stylist ang may appointment ka? Tumingin si Luna kay Arya. Naalala ni Arya ang card na ibinigay ni Allen sa kanya kagabi. Kinuha niya ito sa kanyang bag at ibinigay sa mga tauhan na tumanggap sa kanila. Nang makita niya ang card, agad na naging masigasig ang clerk. Pumunta ka sa key area mamaya. Linda, maghanda ka ng kape. Lihim na natuwa si Luna nang makita niya ang pagbabago ng ugali ng katulong sa tindahan. Alam kong si boss ang mag-aayos nito, pero ganoon ba ang silbi ng card na iyon? Mumiti si Arya at hindi umimik. Magiliw silang inanyayahan ng shop assistant sa area. Sabi ng staff, magpahinga ka muna saglit. Pupunta ako at hahanapin si Teacher Luca. Dahil ang card na ito ay black and gold card ng aming shop, ang aming nangungunang stylist na si Teacher Luca ay maglilingkod sa iyo. Kaya napakalakas ng card na ito. Tumingin si Arya sa oras. May ilang oras pa bago magsimula ang handaan. Pagkatapos niyang mag-estilo, bumalik siya para magpalit ng damit. May oras pa. Kahit nakaupo sila sa Arya ay naririnig pa rin nila ang mga usapan ng mga tao sa labas. Si Arya yun, di ba? She's so cocky after signing the new company. Talagang exaggerated na gumamit ng gold black card para gumawa ng mga damit. Oh, my God! Nakita kong pumasok si Melissa mahigit 10 minuto ang nakalipas. Magiging kawili-wili kung sila ay bumangga sa isa't isa. Hihilahin na lang ba nilang dalawa ang kanilang buhok at mag-aaway? Nagkunwaring hindi narinig ni Arya ang mga salitang ito, ngunit may naalala siya. Nandito rin si Melissa. Ito siguro ang dahilan kung bakit gusto ni Allen na pumunta siya dito sa ganitong oras para magpaayos ng buhok. Mabilis na bumalik ang katulong sa tindahan at humingi ng tawad kay Arya, I'm sorry. Si Teacher Luca ay nag-makeup para sa bisita. Kung nagmamadali ka, we will coordinate to let the guest wait first. Pagkatapos ng lahat, si Arya ang may pinakamaraming AV gold black card sa kanyang kamay. Kung makapaghintay ka ng ilang sandali, aabutin ito ng halos 2 oras. Naisip ito ni Arya at nagtanong, sino ang kanyang bisita ngayon? Si Miss Melissa po.
Then please pumunta ka muna. Nagmamadali ako. Nang marinig ni Arya ang tatlong salitang si Melissa, agad niyang ibinuka ang kanyang bibig para agawin ang stylist. Nagpipigil ng tawa si Luna. Pagkaalis ng shop assistant ay agad itong pumalakpak at sinabing, ang galing. Aagawin natin sa kanya. Binuksan ni Arya ang magazine. Napakalma ng ekspresyon niya na parang walang nangyari. Nagtatanong lang ako ng pangalan ng customer. Gusto ko siyang mauna dahil nagmamadali talaga ako. Dahil kaya niyang unahin ang disenyo, bakit hindi? Kung hindi, hindi ba mawawala ng saysay ang card na ito? Biglang naisip ni Luna na ang card ay ibinigay ni Allen at espesyal na inayos na dumating sa oras na ito. Naman, ang mag-asawa ay mas mapang-uyam kaysa sa isa. Malinaw na gusto niyang magkaroon ng pagkakataon si Arya na sugpuin ang momentum ni Melissa. Masyadong halata ang pagmamahal niya sa asawa. Mabilis na sinundan ni Arya ang staff sa dressing room. Nagkataon namang nag-walk out si Melissa kasama ang kanyang katulong. Ito ang unang pagkakataon na nagkita sila, ngunit hindi sila pamilyar sa isa't isa. Nagkatinginan ang dalawang taong unang nagkita sa isa't isa na may matinding titig. Nais nilang gawing kutsilyo ang kanilang mga mata at magsaksak sa katawan ng isa't isa. Ikaw pala di. Nang marinig ng iba ang boses ni Melissa na nagmumula sa gilid ay pinalibutan nila ito at hinintay kung paano maglalaban ang dalawa. Kung ganoon ay hindi ko na kailangan pang umalis. Ikaw ay isang junior at tungkulin kong maging mahinhin. Seryosong sabi ni Melissa. Mayabang na tumalikod siya at naghanda sa pag-upo muli. Palagi niyang ginagamit ang stylist na ito. Hindi niya alam kung anong uri ng gold-black card ang sasabihin. Nang magpaliwanag ang katulong sa tindahan kanina lang, gusto niyang makita agad kung sino ang nang-agaw sa kanya ng tao. She actually asked her to give up her seat and wait at the side. Hindi na makapaghintay si Melissa sa iba. Kumpara sa kanilang dalawa, kakapasok lang ni Arya sa dahwa at hindi kasing taas ni Melissa ang status niya sa entertainment circle. Nang akala ng lahat na susuko si Arya, may nangyaring hindi inaasahan. Natural na ibinuka ni Arya ang kanyang bibig, paumanhin, nagmamadali ako. Napaawang ang lahat sa gulat. Natahimik ang paligid. Paano naging kalmado si Arya sa lahat ng oras? Ang nakatayo sa tapat niya ngayon ay si Melissa. Ang pinakasikat na babaeng artista sa dahwa. Sa buong entertainment circle, hindi maraming tao ang nangahas na hayagang agawin ang isang tao kay Melissa. Tumigil ang mga yabag ni Melissa. Dahan-dahan siyang lumingon at pinalaki si Arya. Nawala ang galit sa kanyang mga mata at humakbang siya pasulong. Itinaas niya ang kanyang kamay at gustong suntukin si Arya. Gayunpaman, hinawakan ni Arya ang kanyang pulso at binigyan siya ng isang sampal. Sa isang sampal, natigilan ang lahat. Nanlaki ang mata ni Melissa at hindi makapaniwalang tumingin kay Arya. Binawi ni Arya ang kanyang kamay sa pagkakataong ito at marahang hinimas ito. Nanghihinayang siya na sobrang lakas ng sampal niya. Binatukan ni Arya si Melissa sa harap ng lahat. Diyos ko, siya. Hindi kumbinsido si Melissa at nagtaas ng kamay. Handa na siyang hampasin si Arya pero diretsong hinawakan siya sa dalawang kamay ni Arya at itinulak ng malakas, hobby mo na sigurong manakit ng tao. Arya. Ang sigaw ni Melissa ay naggangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit si Arya, na nasa kanyang tapat, ay hindi nagpakita ng anumang takot at gulat. Sa halip, mas malamig ang boses niya kaysa kay Melissa. Umpisa pa lang ito. Ang mga sugat ni Serena, babawin mo rin. Ang yabang mo kasi si Allen ang manager mo. Hindi magalang na tumango si Arya at kinuha ang black gold card na may ngiti, may tutol ka ba? Hindi lamang natalo ni Arya si Melissa ngayon, ngunit pinukaw din ang kanyang mukha. Nagkatinginan ang mga nakapaligid na tao sa isa't isa. Sa katauhan at katayuan ni Melissa, akala nilang lahat ay matatalo si Arya, ngunit ang reaksyon ng huli ay talagang nagpanganga sa lahat sa pagkamangha. Sa proseso ng fitness at paghubog ni Arya, hiniling din ni Allen sa kanya na tumuon sa pagsasanay sa lakas ng kanyang mga kalamnan upang maprotektahan niya ang kanyang sarili kapag nakatagpo siya ng panganib. Ngayon ay ginamit niya ito kay Melissa. Galit at galit ang tingin ni Melissa sa mga taong nanonood ng palabas. Wala na siyang mukha para manatili pa at maaari na lang munang umalis. Natural na iningatan ni Arya ang card. Hindi siya isang taong madaling mabuli.
Higit pa rito, ito ay isang pagkakataon na espesyal na nilikha ng kanyang asawa para sa kanya. Kung hindi niya ito ginamit ng maayos, ito ay labis na nakakaawa. Napansin ni Luna na may mga tao pa rin sa paligid na hindi gumagalaw at hinila ang damit ni Arya. Naunawaan ni Arya at nakangiting sinabi sa kanila, kami ni Melissa ay isang kumpanya at ang kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay ay medyo pinalaki. Kung na-post online ang nangyari, siguradong ma-provoke siya, kaya hindi naman kami ganoon katsismosa. At saka, wala kaming nakita. Nagpahayag ang lahat na hinding-hindi sila maglalabas ng anuman. Ngumiti si Arya at dinala si Luna sa dressing room at isinara ang pinto. Nagsimulang mag-usap ang lahat sa labas. Anong nangyayari? Bakit pakiramdam ko naghihiganti si Arya para kay Serena? Baka si Serena ang binugbog ni Melissa. Noong panahong iyon, hindi natagpuan ang taong bumugbog kay Serena. Pero sa sinabi ni Arya kanina lang, hindi na pinabulaanan ni Melissa. Marahil ay talagang may kaugnayan sa kanya ang bagay na iyon. Hindi nakakagulat na sinamantala ni Arya ang pagkakataong ito para turuan ng leksyon si Melissa. Kahit ano pa, base lang sa napakagandang hitsura ni Arya ngayon, sinusuportahan ko siya. Kapag magawa ito para sa mabubuting kaibigan sa entertainment circle, si Arya ay talagang isang mabuting tao. Pagkasara niya ng pinto, tuwang-tuwang pinalakpakan ni Luna ang kanyang mga kamay at sumigaw, nice. Iniisip ang nakakahiyang itsura ni Melissa ngayon, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Tahimik na umupo si Arya sa upuan at nag-pose. Sabi niya kay Luna, sige, stop smiling. Halika at tumulong. Arya, ngayon ay mas inaabangan ko ang piging ngayong gabi. Siguradong napaka-excited. Tumingin si Arya kay Luna sa salamin at pumikit, hindi ka ba natatakot na baka magkagulo siya at matamaan ka? Matatakot ba ako sa kanya? May boyfriend din ako ngayon. Ngumiti si Luna at kinuha ang phone niya para ipakita kay Arya. Larawan iyon nila ni Martin. Lalo kang gumanda pagkatapos mong magmahal. Luna pouted and looked down at her waist and sighed. Sisimulan ko na talagang kumain ng masusustansyang pagkain, kasama ka sa susunod na linggo para pumayat. Kamakailan ay inihatid ako ni Martin sa labas para kumain ng masasarap na pagkain. Pakiramdam ko ay tumaas na naman ang aking timbang. Sa mundong ito, walang babaeng bida ang mas pervert sa'yo. Paano ka mabubusog sa pamamagitan lamang ng pagkain ng mga bagay na iyon? Napabuntong hininga si Luna, wag na nating pag-usapan ito. Bababa ako para tingnan kung dala ni Martin ang damit. I really look forward to see you wearing that dress. Gusto mo bang makita ang damit ko o si Martin? Nag-face-face naman si Luna. Pagkababa para kunin ang damit, dinala niya ito sa dressing room. Binuksan niya ang napakagandang gray-pink na kahon ng regalo at nakita ang high-order na damit sa loob. Gulat na bulalas niya. Pagkatapos ay nag-online siya at tiningnan ang presyo ng damit. Walang eksaktong numero, ngunit ang bilang ng mga zero sa tinantyang presyo ay nagpabagsak kay Luna sa sofa. Arya, ang damit na ito ay isang custom-made na damit mula kay Ellie Quinn sa buong mundo. Isa lang sa mundo di. Hindi na naglakas loob si Luna na hawakan ito at maingat na ibinaba ang damit. Malaki ang halaga ng buton sa damit. Hindi niya sinasadyang nakita ang card sa loob, gift, beloved wife. Hindi pwede. Binili ba ito ni boss? Malapit nang malagutan ng hininga si Luna sa takot. Sa pag-ibig ng kanyang asawa, umabot na sa ganitong antas ang amo. Sa hinaharap, ang kinabukasan ng mga dahwa ay magiging masyadong nakababahala. Ang dahilan kung bakit nabigla si Luna ay dahil karamihan sa mga luxury dresses na isinuot ng mga celebrity sa red carpet ay sponsored ng mga brand. Sila ay isinusuot para sa pag-endorso ng mga tatak. Kahit na ang mga kilalang superstar sa buong mundo ay hindi kinakailangang gumastos ng pera upang bumili ng mga custom-made na damit, lalo na para sa ganitong uri ng world-class na tatak. Huminga ulit ng malalim si Luna para pakalmahin ang puso niya. Natapos na ni Arya ang kanyang makeup para sa gabi. Bumangon siya at kinuha ang damit. Ang kabuang hiwa ay napakakinis. Ito ay ipinare sa kalahating nakalabas na disenyo sa likod at ang mahabang manggas na gauze. Ang ilalim ng damit ay isang malalim na asul na kalangitan sa gabi. Ang mga layer ng gauze ay pinalamusyan ng mga diamante ng tubig na kumikinang na parang mga bituin sa ilalim ng liwanag.
Sobrang ganda, bumuntong hininga si Luna at sinabing, bilisan mong isuot mo at tingnan mo. Ang pagsusuot ng damit na ito, ang presyon ay masyadong malaki. Sobrang nagustuhan din ito ni Arya, ngunit kung talagang isusuot niya ito, pakiramdam niya ay hindi dapat ganito ang okasyon ngayong gabi. Sa ilalim ng kahon na ito, mayroon pa ring set ng mga damit. May nakalagay, Miss, isusuot ang damit na iyan sa mga espesyal na okasyon sa hinaharap. Ngayong gabi, kailangan kong ipasuot sa iyo ang damit na ito at maging espesyal kong katulong. Isang malumanay na ngiti ang ipinakita ni Arya at hinayaan si Luna na ilagay ng maayos ang damit bago kunin ang ibang piraso ng damit. Sa oras na ito, tumawag si Allen, nakuha mo ba ang damit? Nakuha ko pareho. Bumiti si Arya at sumagot, are you busy? Sa pag-aakalang nakita na ni Arya ang damit, nakaramdam ng saya si Allen. Naniniwala siyang maiintindihan niya kung bakit espesyal na inihanda niya ang dalawang set ng damit. Katatapos ko lang ng meeting. Ngayong gabi, hiniling kita na maging espesyal kong katulong. Nagkamali ako sa iyo. Parang pinlano na niya ito. Bilang presidente ng Dahwa Group, ang paglitaw ng pagkakakilanlan na ito ay hindi nangangahulugan na tumayo siya sa panig ni Melissa. Gusto niyang si Arya ang maging espesyal na katulong niya at laging nasa tabi niya. Aalisin ko ng maayos ang damit. See you later. Nakita ni Luna na ibinaba niya ang telepono at bumuntong hininga. Kinuha niya ang business suit at sinabing, dalhin mo ang damit na iyan at huwag isuot. Magsuot ng ganito. Anong klaseng misteryo ang ginagawa ninyong dalawa? Ang business suit na ito ay kay Ellie Quinn din, ito ay isang puti at asul na damit pang negosyo, low profile at ordinaryo. Ngumiti si Arya at hindi umimik. Nagsimula siyang umasa ngayong gabi nang hilingin sa kanya ni Allen na maging isang espesyal na katulong na gawin ang gawain ni Martin. Naglakas loob siyang gawin ang isang bagay na hindi pinangahasang gawin ni Martin. Nang makita niya ang mapuwersang sulat kamay sa papel, bahagyang namula ang mukha niya. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa salitang asawa at ang kanyang mga labi ay umangat sa isang ngiti. Nagustuhan niya ang paraan ng pagtawag nito sa kanya, lalo na nang tawagin siya ni Allen ng ganoon. Hindi alam ni Luna kung ano ang binabalak nilang gawin. Ang alam lang niya ay kung talagang ganito ang hitsura ni Arya, ay tiyak na pagtatawanan siya ni Melissa. O pahihirapan ng amo si Arya. Nang matapos siyang magplansa ng kanyang damit, muling tumawag si Martin, kumusta ang paghahanda? Malapit nang matapos. Tapos na si Arya sa paglalagay ng makeup. Anong problema? Tapos lumabas ka. Lalabas tayo para sa hapunan ngayong gabi. Nataranta si Luna, hindi ka pa umaalis? Hindi mo kailangang pumunta sa anniversary dinner, kasama ang amo ngayong gabi, pero gusto kong manatili at samahan si Arya. May katulong ang presidente ngayong gabi, kaya hindi mo na kailangang sundan si Michelle. Sumama ka sa akin upang makilala ang aking mga magulang. Nakarating na sila sa airport. Ano? Hinawakan ni Luna ang telepono at gulat na tinignan ang sarili sa salamin. Dapat kanina mo pa sinabi sa akin ang tungkol dito. Paano ako pupunta sa kalagayan ko ngayon? Gusto ko lang makilala. Binaba ni Luna ang telepono nang hindi nag-iisip. Sa unang pagkakataon, medyo nagalit siya. Sa kanyang paningin, hindi maliit na bagay ang pagkikita ng kanyang mga magulang. Bukod dito, ang pag-aayos ni Martin ay nagparamdam sa kanya na siya ay pinilit na pakasalan ng kanyang pamilya upang makasama siya. Kung hindi, bakit niya pinatawag ang kanyang mga magulang sa ganitong oras? Anong mali? Nakita ni Arya na hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Luna at nagtanong. Sabi ni Martin, nasa parking lot pa siya at gusto niya akong isama mamayang gabi. Hindi pa niya ako kinakausap tungkol sa bagay na ito. Matagal na kayong kasal ni boss, pero hindi ka niya pinilit na makita ang mga magulang mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Kung ganoon, ano sa tingin mo? Ayaw mo ba silang makita? Ayoko muna siyang makita sa ngayon. Malungkot na umiling si Luna, pinakatakot ako sa sitwasyong ito. Mainit pa rin ang relasyon namin. Bakit kailangan nating isangkot ang mga totoong problemang iyon? Medyo natatakot ako. Sa huli, ang kababaan ni Luna ang nagdudulot ng gulo. Tinapik ni Arya ang balikat niya, then tell Martin your thoughts properly. Dahan-dahan lang. Tumango si Luna. Akmang tatawagan niya si Martin
Unang pumasok ang tawag nito sa telepono, pumunta ang mga magulang ko sa bahay ni Tito. Mag-isa tayong kakain ngayong gabi. Hindi ko alam kung handa ka na pero masyado akong nabalisa. Luna, ako di. Napakabait ng mga magulang ko. Naniniwala akong magkakakilala kayong dalawa. Para sa akin, isa lang ang resulta ng pakikipag-date, kasal. Natahimik si Luna nang marinig ang sinabi ni Martin. Hininaan niya ang boses niya at sinabing, sige, lalabas ako at hahanapin ka. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ka sa aking bahay. Nakuha ko. Namula si Luna at ibinaba ang telepono. Nasa gilid si Arya na sinusubukan ang business dress. Nang makitang hindi alam ni Luna kung tatawa o iiyak, sinabi niya, bilisan mo. Huwag mong hayaang maghintay si Martin. Maganda ang figura ni Arya at maputi ang balat. Kahit anong damit ang isuot niya, napakaganda niya. Kaya lang tumingin sa kanya si Luna at nagdududang nagtanong, gusto mo ba talagang magsuot nito? Sobrang gusto ko. Napangiti si Arya. Kung gayon, sundin natin ang orihinal na plano at ipadala ka sa dahwa. Mabilis na iniligpit ni Luna ang iba pang gamit, tara na. Hindi sinabihan ni Allen si Arya na lumabas sa ibang paraan, ibig sabihin ay isusuot niya itong business dress para ipakita ang kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon ay malamang matatawa si Melissa sa kanya. Gustong-gusto ni Arya na makita ang kanyang bigo at bigong hitsura pagkatapos ng pagiging mayabang. Matapos bugbugin si Melissa ni Arya, hindi niya talaga kayang lunukin ang galit na ito. Mula nang siya ay ipinanganak hanggang ngayon, sino ang nangahas na tratuhin siya ng ganito? Pagsakay pa lang niya sa kotse, sinampal niya si Zelda ng 2 beses, hindi mo ba alam na pigilan siya? Tinakpan ni Zelda ang kanyang mukha at ibinaba ang kanyang ulo. Hindi ito ang unang beses na sinaktan siya ni Melissa. Pagkatapos ng filming ay hindi makinis o uminom ng labis, si Melissa ay palaging gumagamit ng iba't ibang mga pamamaraan upang hiyain siya. Zelda. Pinigilan ang galit at puot sa kanyang puso at itinaas ang kanyang ulo para itanong, ano ang gagawin natin ngayon? May ilang oras na lang bago ang handaan. Madaling sagutin ang post ni Melissa, ngunit kung hindi siya mapakali, baka harapin niya si Arya sa handaan. Tawagan si Allen at sabihin sa kanya ang tungkol dito. Hilingin sa kanya na dalhin si Arya para humingi ng tawad sa akin. Bakit si Director Jones ay kukuha ng tawag sa telepono mula sa isang maliit na karakter na tulad ko? Sabi ni Zelda na may mapait na ngiti. Tumingin sa kanya si Melissa at naramdaman niyang may sense ito. Kahit na kinuha ni Allen ang telepono ni Zelda, hindi ito maaasahan. Mas mabuting siya na mismo ang tumawag. President, hinahanap ka ni Melissa. Gusto mo bang kunin? Tanong ni Roll. Natanggap niya ang tawag na ito sa secretarial room. Pinag-isipan ito ni Allen at sinabing, kunin mo ito. Nang marinig ni Melissa ang boses ni Allen, sobrang saya ang naramdaman niya. Agad na lumambot ang kanyang tono, Director Jones T. Ano ito? Napakalamig ng boses ni Allen. Sinaktan talaga ako ni Arya nang mag-estilo ako kaninang hapon. Sa tingin ko manager mo na siya. Dapat bigyan mo ako ng paliwanag, tama ba? Ito lang. Kaswal na sinabi ni Allen, matuto mula kay Serena at maging mas maluwag sa mga tao sa parehong kumpanya. Nang marinig ito ni Roll, naramdaman niyang wala sa linya ngayon ang ni Melissa. Tinawag niya talaga si Director Jones para sabihin ito sa kanya. Nang marinig ang pangalan ni Serena, bumilis ang tibok ng puso ni Melissa. May ibang kahulugan ang sinabi ni Allen. Sinampal siya ni Arya at nagsumbong kay Allen. Ngunit labis na nasugatan si Serena, kaya hindi niya siya inakusahan. Hindi nagpakawala ng hininga si Melissa, pero pagkatapos ng reply ni Allen ay mas lalo siyang nagalit. Inihagis niya ang kanyang telepono sa gilid at sinigawan si Zelda, bakit hindi ka pa nagmamaneho? Hindi ka ba natatakot na malate ako? Ibinaba ni Zelda ang kanyang ulo sa kahihiyan. Sa harap ni Melissa, siya, bilang isang manager, ay hindi kahit isang aso. Sa sandaling ito, inaabangan niya ang kakayahang supili ni Arya ang limelight ni Melissa. Saka lang siya makaramdam ng saya. Pansamantalang inimbitahan si Allen na maging espesyal na panauhin ng Golden Phoenix Award. Si Arya ay hindi direktang pumunta sa dahwa, ngunit binisita si Serena. Babalik si Allen para sunduin siya at sabay na pupunta sa handaan. Sinaktan mo ba talaga siya?
Sa bilog na ito, ang ganitong uri ng bagay ang pinakamabilis na kumalat. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, pinilit niya akong hampasin siya. Umupo si Arya sa tabi ng kama ni Serena. Sa pagkakataong ito, siya ang unang kumilos. Pinagtatanggol ko ang sarili ko. Dagdag pa ng manager ni Serena sa gilid, may ginawa lang siya at tumawag sa opisina ni Director Jones para magreklamo. Sa huli, si Director Jones ay hindi nag-abala sa kanya. Nagkatinginan sina Arya at Serena. Ito ay talagang isang bagay na gagawin ni Allen. May balita tungkol sa inyo ni Melissa sa lahat ng dako sa internet. Dapat kang mag-ingat sa kanya sa hapunan ngayong gabi. Nasanay na akong kinukumpara sa iba. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang sarili ko. At saka, poprotektahan ako ni Allen. Umiti si Arya at hinawakan ang kamay ni Serena. Ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ngayon ay alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Nang makita ni Serena kung gaano kasaya si Arya, syempre masaya siya para sa kanya, pero lagi siyang may nararamdaman. Ngayong gabi, tila naghahanda si Allen na gumawa ng isang bagay na magpapagulat sa buong entertainment circle. Siya ay sincere sa iyo. Nang kumuha siya ng mga larawan kasama ang ibang mga babaeng bituin, napanatili niya ang kilos at distansya ng isang maginoo. Itinaas ni Serena ang kanyang ulo at tumingin sa live na broadcast ng Golden Phoenix Award sa screen. Sa screen, malalim at kalmado lang ang ekspresyon ni Allen. Walang saya o galit sa mukha niya. Makikipagtulungan siya sa mga larawan, ngunit palagi niyang idinidistansya. Matagal na itong napansin ni Arya. Dati, mag-aalala rin si Serena na hindi mabuti si Allen kay Arya. Ngayon ay tila nag-aalala siya ng sobra. Ilang sandali pa silang nagkwentuhan bago sumugod si Allen mula sa eksena para sunduin si Arya. Ibinaba ni Arya ang telepono at sinabi pa ang ilang salita kay Serena. Ngumiti si Serena at hinimok siya, bilisan mo at umalis ka, labanan mo ang galit na ito. Nakasuot ng dark blue suit si Allen at nagmaneho ng silver gray na sports car sa ibaba para hintayin si Arya. Mula nang ipahayag niya na siya ang kanyang manager, nagmaneho siya ng napaka-flamboyant na mga kotse. Walang alinlangan, gusto niyang magbigay ng hudyat sa labas ng mundo na hayaan ang mga taong palihim na naglalaro na lumayo kay Arya. Nakita niya si Arya na papunta sa kotse at naglakad-lakad sa kabilang side ng sasakyan para tulungan itong buksan ang pinto ng kotse. Sa isang sulyap, hindi magkatugma ang mga kulay ng kanilang mga damit, ngunit ang mga madilim na pattern sa kanilang mga damit ay pare-pareho. Ang kanyang isip ay palaging napakametikuloso. Ngayon, gusto mo bang magsuot ng singsing sa kasal? Sabi niya habang nagmamaneho. Pwede ba? Tumingin si Arya sa kanya at ibinaba ang ulo para tingnan ang singsing sa gitnang daliri niya. Alam na ng mga tagahanga na mayroon akong singsing na ini-sponsor ng tatak na ito, ngunit hindi ko pa ito isinusuot sa iyo. Ang singsing na ito ay napakahusay na na-customize. Kung hindi mo ito tatanggalin at titingnan ang inner ring, hindi mo ito makikita. Napangiti si Arya at napuno ng tamis ang kanyang mga mata, kung ganoon ay sabay na tayong magsuot. Huminto si Allen sa intersection nang naghihintay siya ng pulang ilaw. Tumagilid siya at marahan siyang hinalikan. Nung nasa award ceremony lang ako, ikaw din iniisip ko. Sa hinaharap, umaasa ako na makasama ka sa anumang award ceremony na dadaluhan ko. Kung gayon, dapat ba akong magbigay sa iyo ng isang talaan o isang bagay? Mapaglarong tanong ni Arya. Maaari mong isaalang-alang ito. Hanggat gusto ni Arya na gawin ito, gagawin niya ang lahat upang matulungan siya. Walang ibang sinabi si Arya. Maraming bagay ang gusto niyang gawin, ngunit ang kailangan niya ay may kakayahan siyang lumaban. Sa oras na ito, nagsimula na ba ang piging?